From this to this. Ang dating sandamakmak na pagkaing mabibili mo sa halagang 500, ngayon ay kakarampot na lang. Ang patuloy na pagtaas ng mga bilihin ay nagdulot ng inflation sa bansa na nasa 5.3% noong buwan ng Agosto. Mas mataas ito kumpara sa 4.7% na naitala noong Hulyo. Mula sa presyo ng iba't ibang basic commodities gaya ng karne at gulay, maraming Pilipino ang umaaray at nahihirapan pagkasyahin ang kita sa pagbili ng pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi mo na nga alam kung paano ka mag-budget sa sobrang taas ng bilihin. Ang hirap mag-budget. Kailangan mo maging wais. Matatandaang pumalo ng 8% ang inflation rate sa bansa noong November 2022, ang pinakamataas na naitala mula taong 2008. Sumipa rin ng 10.6% ang food inflation sa bansa noong December 2022. Isa sa mga naging pasanin ng mga consumer ay ang pagtaas ng presyo ng asukal at sibuyas na naging numero 1 dahilan sa pagtaas ng inflation. Sa sibuyas pa lang ay umabot na ng 700 pesos kada kilo. Ngayong taon ay mas bumagal naman ang takbo ng inflation rate sa bansa. Mas malapit ito sa target band ng gobyerno na 2 to 4% sa buong taon ng 2023. Samantala, nitong August 31 ay pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Executive Order No. 39 na nagtatalaga ng rice price ceiling. Ang regular milled rice sa halagang 41 pesos kada kilo at well-milled rice naman sa halagang 45 pesos kada kilo. Sa pamamagitan nito, makokontrol ang presyo ng bigas, potential hoarding at price manipulation ng mga traders at retailers. Pero ayon sa pinuno ng Grains Retailers Group ng Eastern Visayas na si Frederick D. Kung isang retailer natatalo ng 300 pesos sa isang sako, kung nagbebenta siya ng 20 sako sa isang araw, magkano po yan? Magkano ang lugi doon? 6,000 araw-araw ang lulugiin ng isang retailer. Yon. Bakit yung EO concentrated lang sa retailer? Oo Paano nga. ng mga importers, yung mga rice millers? Correct. Yung inaano nga namin, itong EO na to, protected yung mga importers eh. Malaki po ang nag-epekto kasi mura yung presyo, mataas yung puhunan ng bigas. Kaya lugi, nag-abono kami ng mga retailer. Plano namang mag-abot ng 15,000 pesos na tulong pinansyal ang DSWD sa mga local grain retailers bilang pambawi sa malulugi ng mga ito dahil sa idineklarang price cap. Okay po yun, maganda yun, malaking tulong yun. Pero maganda na tulungan din sana nila yung mga farmers. Kasi sila yung mga nagsakripisyo o nagsipagtanim ng palay, sila yung naghirap para magkaroon tayo ng palay, ng bigas sa market. Kaya kung wala sila, wala rin kaming ibebentang bigas sa palengke. Kaya sana nabigyan din ng ayuda yung mga magsasaka. Meron tayong 500 pesos dito at titignan natin kung gaano kadami at kung ano-ano ang mabibili natin sa halagang ito. Sa halagang 500, nakabili tayo ng kape, mantika, seasoning, tinapay, at mga instant foods na kung tutuusin, hindi ito kakasya sa pamilya na merong 4 hanggang 5 miyembro. Maari siguro itong magkasya para sa iisang tao lamang. Patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin, ngunit ang sweldo at kita ay nananatiling mababa. Yan ang hinaing ng ating mga kababayan. Ang solusyon, kanya-kanyang tipid na lamang muna at kanya-kanyang paraan upang makaraos sa buhay.